Top 10 mga bagong SUV car ng Toyota na magandang bilhin ngayong taon. Ang kabuang detalye at mga nilalaman kasama ng mga presyo nito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, bago ka naman kabibig, subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Land Cruiser Prado. Ang 2025 Toyota Land Cruiser Prado ay opisyal lang dumating sa Pilipinas. Isang gwapong SUV ng brand na pwedeng-pwede sa halos lahat ng klase ng terrain. Ang presyo nitong Prado ay may estimate na 4,800,000 pesos. Luxurious at powerful na aasahan natin mula sa Land Cruiser lineup. Sa ilalim ng hood nito ay mayroon isang malaking makina na 2.4 liter turbo automatic variant. Bagamat wala pang eksaktong data sa fuel economy nito, inaasahan na magbibigay ito ng balancing performance at efficiency dahil sa makabagong turbocharged engine na nagbibigay ng mas mataas na torque at horsepower kahit papano ay may kalakasan din. Ang Land Cruiser Prado ay pinapatakbo ng 2.4 turbocharged at T24AF-FTS automatic gasoline engine na kaya magbigay ng 281 horsepower at 400 Nm ng torque. Ito ay may kasamang 8-speed automatic transmission at full-time 4-wheel drive system na kombinasyon ng advanced engine at 4-wheel drive train capabilities ay nagbibigay ng magandang performance kahit pa sa malubak na terrain o kahit sa highway. Ang bagong Prado ay may retro modern design na hango sa itsura ng mga naunang Land Cruiser. Ang katawan nito ngayon ay mas makanto o boxy na nagbibigay ng mas robust na off-road ready na itsura. Meron itong 20-inch na alloy wheels, full LED type headlights at taillights. May kasamang roof rail, automatic power tailgate na may kick sensor at power sunroof. Para sa pagpipili ang kulay, available ang Avant-Garde Bronze, Platinum Pearl Mica at Attitude Black Mica. Sa loob naman ng sasakyan makita ang kombinasyon ng retro at modern design. Ang interior ay may mga naka-leather seat na 10-way power adjustable driver seats at 12.3-inch digital instrument cluster. Itong infotainment system nila na ikinabit ay compatible sa wireless Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong 10-speaker audio system at full zone automatic climate control para sa komportable at kalibang-libang na biyahe. Bilang bahagi ng advanced safety features ng Toyota, meron itong Advanced Toyota Safety Sense Suite kasama ang pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar cruise control at blind spot monitor. Dagdag pa nito, may panoramic view monitor na nagbibigay ng 360-degree view ng paligid ng sasakyan na malaking tulong para sa safe na pagmamaneho. Nilagyan din ito ng mga security sense gaya ng central locking, power door lock at engine immobilizer. Ang Toyota Prado ay may fuel tank na 87 liters at nagkakahalaga sa estimated price mula sa 3,665,000 pesos hanggang sa 4,800,000 pesos dito sa bansa. Toyota Tamaraw. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talagang mapapakinabangan sa araw-araw. Ang Toyota Tamaraw 2024 model ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno, ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at boxy type na body configuration. Kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo
o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Tumatagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang produksyon nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadisenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may 2 klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Ayan naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay umaabot ng 170 km/h o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangseguridad. Meron itong 2 concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan. Gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. At pag-usapan naman natin ang kabuuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Dito sa bansa may average price naman ito na estimated price lang din na maglalaro sa 800,000 pesos hanggang sa 1 million. Toyota RAV4. Walang masyadong kalaban sa bansa ang modelong ito na inilabas ng Toyota Philippines bilang pangunahing pagpipilian sa SUV category at isang maasang sasakyan sa fuel economy. Ngayon sa ikalimang henerasyon nito, nagtatampok itong Toyota RAV4, ang pinakabagong panlabas na disenyo ng Toyota na nag-evolve sa isang crossover at nagtatampok ng mas mature at premium na disenyo na sinusuportahan ng Toyota Global Architecture Platform. Sa pamamagitan nito, itong bagong Toyota RAV4 ay nagtataglay ng pinahusay na mga sistema sa loob at labas at mas makapangyarihan na aesthetic sa feel. Gayunpaman sa kabila ng mga pagbabago nito, nananatili pa rin ang modelong ito bilang maasang sasakyan na magagamit sa loob at labas man ng kalsada. At itong 2019 RAV4 ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, naka 16-valve dual overhead cam na makina na may secondary engine fuel type na electronic for hybrid variant. Nakakonekta ito sa isang CVT type transmission at gumagawa ng lakas na 176 horsepower sa ordinary engine. Samantalang ang secondary engine hybrid nito na may kasamang magnet synchronous motor ay kayang gumawa ng 118 horsepower at parehong 221 Nm ng torque. Ang kabuuang bilis nito ay lumalabas sa 150 to 175 km/h at may katipiran din sa fuel consumption na umaabot ng 20 to 24 km/L. Ang mas magpapaganda pa dito ay ang mga libangan nito sa loob na may kasamang 7-inch na infotainment system kasama ang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Sa mga internal activities, may 6 na speaker pa ito at voice control na rin. Para naman sa maganda at ligtas na biyahe, nilagyan din ang modelong ito ng isang advanced safety sense ng Toyota na sinamahan ng free collision system, tamang pinalakas na radar o mga sensor nito sa harap at likuran na nagbibigay alarma sa sasakyan upang mas mapigilan ng mas maaga ang magaganap na banggaan. Sinamahan pa ito ng lane tracing assistant, lane departure warning, sinamahan pa ito ng rear cross traffic alert na madalas ginagamit sa mga paatras o biglang magpapaatras sa parkingan.
Meron din itong blind spot monitoring, ADAS o Advanced Driver Assistance System. Kaya naman kung pipiliin mo ang bagong Toyota RAV4 ngayong taon, ay siguradong wala ka nang hahanapin pa. Meron itong fuel tank capacity na 55 liters at ground clearance size na 22.4 cm. May malawak na space for cargo na kayang kargahan ng hanggang sa 400 to 500 liters. At kasama ang 5 seating capacity nito na komportableng ma-enjoy ng 5 miyembro ng pamilya sa bawat araw na pagsakay. Meron itong 2 klaseng pagpipiliang variant na inilabas sa Pilipinas na nagkakahalaga mula sa 2,046,000 pesos hanggang sa 2,356,000 pesos dito sa bansa Toyota Zenix. Ang Toyota Zenix ay ang ika-third generation na ng legendary 7-seater na Innova multipurpose vehicle sa Pilipinas na ngayon ay binuo ng isang bagong platform at pinapagana ng isang bagong gasoline engine. Tinayo sa front-wheel drive base na tinatawag na TNGA-C platform. Ang sasakyang ito ay ginawa gamit ang unibody na disenyo na lumalayo sa lumang IMB platform ng second generation na Innova. Nilagyan ito ng 2 pagpipilian sa makina, ang 2.0 liter gasoline na M20A-FKS petrol engine at isang 2.0 liter na M20A-FXS na petrol hybrid engine na parehong may inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina. Itong Zenix ay wala ng opsyon sa diesel o manual transmission dahil ito ay mga naka-CVT transmission na rin. Pagdating sa hybrid power na variant nito, ito ay ginamitan ng nickel metal hybrid battery at may secondary engine na electric. Kaya ang konsumo sa gasolina ay talagang makakatipid. Kasi karamihan sa mga sistema nito, ang battery ang siyang namamahala at electric engine. Ang Zenix ay ginawa bilang innovative multipurpose crossover sa mga tuntunin ng konsepto ng disenyo nito tulad ng pinapalitang modelo na Toyota Innova Standard. Ang konseptong ito ay walang putol na pinagsama-sama ang aesthetics ng isang crossover SUV na may malawak na interior space at pagiging praktikal na karaniwang makikita sa isang minivan o MPV segment. Ang ilan pang mga katangiang nilalaman nito ay mas in-upgrade bukod sa matipid na makina. Ang kasaganaan sa mga features pangkaligtasan at pangseguridad ay inilagay din sa modelong ito. Mga advanced safety features gaya ng speed sensing door lock, lane departure, rear cross traffic alert, adaptive cruise control, hill start assist, vehicle stability, blind spot monitoring, 360 camera at mga particular safety sense gaya ng anti-lock braking system, electronic brake distributor, brake assist, crash sensor, mga parking sensor at marami pang iba. Bilang din sa upgraded ng modelong ito ang mapagkakatiwalaang security features gaya ng engine immobilizer, mga anti-theft alarm, anti-theft device at power door lock. At pagdating naman sa pagiging accessible, ang interior base ay nilagyan ng mga auto folds and adjustable seats with climate control system para mas maging komportable. Sinamahan din ito ng libangan sa malalayong biyahe, mga connectivity, accessibility at ilang mga confinements sa interior base kaya ng mga USB output, wireless charging, Bluetooth connectivity at sa harap makikita ang 10.1-inch na infotainment system na freestanding, touchscreen at may kasama na ring Apple CarPlay at Android Auto at isang kakaibang multifunctional steering wheel na accessible din sa napakaraming switch function. Bagamat bago pa lamang sa merkado ang Innova Zenix ay marami agad ang sumubok sa kakayahan nito. May kabuuang halaga na 1,670,000 hanggang sa 1,953,000 pesos sa pinaka-top buy, Toyota Land Cruiser. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng automaker na patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon. Ito ay may kasamang makasaysayang lahi at pamana ng mga ninuno na ginawa noong 50s at nagbigay sa SUV ng reputasyon bilang isang subok na maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng klase ng kalsada. Nag-evolve ito mula sa isang full-blooded na off-road na sasakyan at sa isa sa mga pinakamarangyang SUV na available sa merkado ngayon. Madalas ginagamit sa security at for safety purpose, opisyal man o yung mga may kakayahang maka-afford sa modelong ito. Noong year 2021, tahimik na inilunsad ng Toyota Philippines ang Land Cruiser sa 2 klaseng variant nito. Walang mga pagpapakilala o launching ang naganap. Para sa isang malamat na nameplate, ang LC300 ay pinapagana ng 3.3 liter diesel engine, 6-cylinder, 24 valves at dual overhead camshaft na makina.
Ang mill nito ay pinari sa isang 10-speed na automatic transmission na gumagawa ng 302 horsepower sa kada 4,000 RPM at 700 Nm ng torque sa kada 1,600 to 2,600 na RPM. Malakas ang hatak nito na nag-average ng 190 km/h. Ang bawat suspensions nito mula sa harap at likod ay matitibay at matatag. Yan ang hindi matatawaran sa modelong ito, kasama ang 4 na disc brake na nakabalot sa makapal na sukat ng mga gulong na 265 by 55 R18. Ang bawat safety features and security measure naman ay mas kinumpleto para sa malawak na kakayahang panghawakan ang matibay na kaligtasan ng bawat sasakay. Mas makakapit na braking system sa front and rear at kumpleto sa mga bagong safety sense kabilang ang pre-collision, lane tracing assist, lane departure, ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. May blind spot monitoring, speed sensing door lock, 360 camera, mga sensor at ilan sa mga particular safety features kaya ng airbags, mga seat belts, ABS, electronic brake distributor, brake assist at marami pa. Kasamang magagandang sistemang hatid sa mga sasakay mula sa loob at labas, mga naka-LED na ilaw, matitibay na panel shell at magandang aerodynamic. Binahagian din ito ng mas malawak na sukat. Ang interior base ay may 2 captain seats, mga naka-leather cover at adjustable pa at komportableng upuan. At para sa mga accessibility, nilagyan ng 12.3-inch infotainment system na naka-Apple CarPlay at Android Auto. May 10 speaker at Bluetooth connectivity para sa mas magandang audio sounds. Ang maluwag na legroom pati compartment base nito na sinamahan ng malakas na air conditioning ay mas pinapanatili ang kaginhawaan ng pagsakay. May tuturing isa sa pinakaligtas na klase ng sasakyan sa bansa na nagkakahalaga ng 5,340,000 pesos hanggang sa 5,732,000 pesos sa pinakamataas na klase nito, Toyota Alphard. Ang karangyaan at kaginhawaan ay 2 bagay na magkapares at ito ay konektado sa isang carrier ng mga tao kagaya ng Toyota Alphard. Isang klase ng modelo na naglalaman ng maraming katangian mula sa loob at labas at matagal na rin sa bansa ang modelong ito. Gawa pa rin ng Japanese car automaker na Toyota Motors. Ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga SUV, AUV gaya ng Toyota na Fortuner, Innova at iba pa. May 7 to 8 seating ang capacity at sa loob makikita ang napaka-luxury ng mga nilalaman nito. May 4 na captain seats na automatic adjustable para sa mga senior citizens, PWDs na may kondisyon o nahihirapan ng tumayo at umakyat sa sasakyan. Mga naka-leather seat na rin ito at komportable pa. Bagay na magugustuhan ng mga taong naghahanap ng pampamilyang sasakyan. Ngayon sa bagong update nitong modelo ay mas pinaigting ang pagiging futuristic na katangian mula sa loob at labas nito. Gaya ng pinanipis na LED headlight kasama ang napakalaking front radiator grille na inspired sa charging Vulse Power Presence. Full chrome accent na nagbibigay ng full force luxury presence. Bilang din ang rear combination na LED type na rin. Ang Toyota Alphard ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na sinamahan ng permanent magnet synchronous at battery type na NI-MH. Sa kabila ng malaking sukat na dimensyon, ito ay nagtataglay pa rin ng katipiran sa konsumo dahil kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 19 km na layo. At ang performance nito ay dinadala ng isang CVT transmission type na kayang gumawa ng 180 to 185 na horsepower at 233 hanggang sa 270 Nm ng torque. Minimum na bilis ang kayang gawin na umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Pagdating sa ilan pang aesthetics appeal nitong modelo, ang luxury interior ay sinamahan din ng magagandang klase ng accessories gaya ng mas pinalaking infotainment system na 14 inches, touchscreen, Android Auto at Apple CarPlay na rin, kasama ang mga connectivity at mas pinagandang audio sound system na JBL brand. May 15 speaker at voice control na rin ito at FM and AM radio. Itong Toyota Alphard hindi lamang ginawang mas komportable at luxury maliban kasi sa mga high upgrade features na meron ito. Ang pagkaligtasan at seguridad ay mas pinatatag na rin gaya ng pagkakaroon ng mga advanced safety and security sense. Kabilang dito ang pre-collision system, auto high beam, adaptive high picture beam system na nagpoprotekta sa crossing traffic sa mga city rides at otomatiko na gumagana sa mga biglaang panganib sa kalsada. Hindi rin nawawala sa modelong ito ang rear cross traffic alert, lane departure, speed sensing door lock, emergency stop signal, hill start assist and downhill assist.
at marami pang iba. Ang mga security features naman nito ay nilagyan ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at mga anti-theft. Para sa kabuuang presyo, ito ay nagkakahalaga ng 4,098,000 pesos dito sa Toyota Corolla Cross. Ang Toyota Corolla Cross ay dumating na ngayon taon sa Philippine automotive market na may tatlong klaseng variant na pagpipilian, na pare-parehong may mga hybrid capability power na ibinase sa isang Toyota Corolla Altis. Ang bagong crossover ay nagdadala ng mas mataas na sukat ngayon ng ground clearance at mas maluwag na interior base para sa 5 pasahero kumpara sa Altis sedan. Ito ay unang inilunsad noong pang year 2020 sa dalawang pagpipiliang variant pa noon na standard at hybrid variant. Paglipas ng panahon ay tumindi pa ang pagkahumaling ng mga mamimiling Pilipino sa mga hybrid engine na sasakyan. Kaya naman ngayon taon ay ginawa na rin itong purong hybrid na pagpipilian na sa bagong bersyon ngayon. May mga bagong hugis ng ilaw at mas tumaas ang brightness, kaya mas magiging visible ito panigurado sa madidilim. Itong bagong Toyota Corolla Cross ay pinapanagana pa rin ng mapagkakatiwalaang makina nito na 1.8 liter gasoline engine na naka 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft, na ipinali sa isang ECVT type transmission ito na gumagawa ng 97 horsepower at 5,200 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman ay nasa 142 Nm sa kada 3,600 revolution per minute. Sinamahan ito ng hybrid powertrain para sa dagdag na acceleration na kung pagsasamahin ito ay makakagawa talaga ng mas malakas na output level. Ang average na bilis ay umaabot ng 175 to 180 km per hour, samantalang ang average fuel consumption naman ay umaabot ng hanggang sa 20 to 24 km per liter. Itong Toyota Corolla Cross ay may fuel tank capacity naman na 36 liters. At kung tatanungin kung kailangan pa bang i-charge ang battery nito, ang sagot ay hindi na po kailangan, sapagkat nakakapag-generate na rin ito ng enerhiya sa pagtakbo pa lamang ng sasakyan sa tulong ng synchronous magnet motor system, at mas nakukumpleto ito sa mga pagbe-brake, pagpapreno o yung mga pag-ikot ng gulong, na kung saan nakukonvert sa charging power ng baterya nito. Kaya talagang mas gaganda rin ang performance pati na ang fuel economy. Pagdating naman sa interior, itong Toyota Corolla Cross ay may mga komportabling upuan na rin para sa 5 tao na naka-leather at tela. May enjoy mo pa rin ang bawat biyahe sa pamamagitan ng air conditioning system na may kasamang auto climate control system. Nilagyan ng mga bottle and cup holder kasama ang USB port socket at accessories power outlet para sa koneksyon ng mga gadget, lalo pat sinamahan pa ito ng wireless charging system upang sa ganun ay ilalapag mo na lamang din ang cellphone dito ay magcha-charge na. Isa pa sa highlight nitong modelo ay pagkakaroon din ito ng driving mode system, kagaya na lamang ng Eco Power Mode at EV Power Mode system. Sinamahan ito ng maraming entertainment at communication, gaya ng pagkakaroon nito ng malaking TV screen na may sukat na 10-inch size display, di touchscreen pa, na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Mas pinapabilis din ang komunikasyon at accessibility sa pamamagitan ng Bluetooth, USB and auxiliary input na inilagay dito. At mayroon din itong 6 na kasamang speaker mula sa mga pintuan nito. Pagdating naman sa safety features, itong Toyota Corolla Cross ay nilagyan din ng napakaraming safety sense ng brand para makatulong sa mga hindi inaasahang disgrasya o aksidente na magaganap sa loob ng kalsada, gaya ng lane tracing assistant, pre-collision warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, parking sensor at marami pang iba. Ay sinisiguro nitong ligtas at maayos ang bawat pagmamaneho sa loob at labas ng kalsada, maging pati sa parkingan. Bagong Toyota Corolla Cross ay nakakuha rin ng 360 camera o around view monitor sa ibang term, na nagkakahalaga ng 1,498,000 pesos mula sa pinakamababang uri hanggang sa pinakamataas na variant nito na umaabot ng 1,917,000 pesos dito sa bansa. Toyota Yaris Cross. Matagumpay na inilabas ng Toyota Motor Philippines ang kanilang mga bagong sasakyan na may mga panibagong antas ng teknolohiya at makabagong makina. Nagbibigay ng magandang enerhiya na nagmumula sa isang elektrisidad
na nagagaling sa baterya. Kagaya na lamang ng mga bagong modelo nakakarating lamang din sa bansa, ang bagong SUV na nagmula sa lahi ng Innova na Zenix at bagong update sa SUV crossover ng brand na Toyota Corolla Cross. Matapos ang Toyota Corolla Cross ay isinilang na muli ang panibagong Yaris sa bagong bersyon na isinama sa lineup ng hybrid vehicle ng Japanese automaker dito sa bansa at tinatawag ngayong Yaris Cross. Ang Toyota Yaris Cross ay isang subcompact crossover SUV rin na ginawa ng Japanese automaker na Toyota at ito ay kabilang sa pamilya ng Yaris at idinisenyo upang magalok ng isang magandang timpla ng versatility, kausayan at urban friendly na modelo at isang maasang gamit sa araw na pakikipagsapalaran sa loob ng syudad. Bilang isang subcompact na crossover, ito ay tumutugon sa mga driver na naghanap ng isang practical, high upgrade at improved maneuverability na klase ng sasakyan. Para sa mas komportableng pagmamaneho sa lungsod na may dagdag na kakayahang pangasiwaan, ang magaan at madaling pagpapaandar maging sa labas man ng kalsada. Sa madaling salita, ang Yaris Cross ay para sa mga taong nagnanais ng mga high riding na mga katangian ng crossover tulad ng Corolla Cross na nauna rito, ngunit gusto ng medyo mas maliit at katamtamang sasakyan na may 5 seating capacity at may kababaan. Pinapagana ito ng 1.5-liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at may permanent magnet synchronous motor na ikinabit na inilagay para sa mas malakas na acceleration at nagpapabuti ng fuel economy. Exclusive lamang ito sa pinaka-top variant ng crossover hybrid sapagkat ito ay inilabas na may 3 klase rin na pagpipilian ng variant. Lahat ng klase ng Yaris Cross ay gumagamit ng isang CVT at gearbox na variable speed, ay gumagawa ng 105 horsepower at 138 Nm ng torque at extra power na nagmumula naman sa hybrid electronically powertrain nito na 80 hanggang sa 90 horsepower at 111 to 121 Nm ng torque. Ang harap na parte ng mga suspensions nito ay ginamitan naman ng double wishbone habang ang likuran naman ay naka-torsion beam. Samantala kung ang pangkaligtasan naman ng pag-uusapan, ang 4 na mga gulong nito ay mga naka-disc brake para sa mas matibay na kapit. Sinamahan ng mga anti-lock braking system at electronic brake force distribution at brake assist. Kabilang na rin ng ilang mga advanced safety sense gaya ng free collision system. Sinamahan pa ito ng lane tracing assistance at ng Toyota Vehicle Security System. Halos kumpleto na rin nga ang mga safety measure nitong modelo. At pagkatapos niyan, ang external na disenyo nito ay parang kamukha lang din ng Toyota Corolla Cross. Meron itong mga ilaw na fully LED type na naklase gaya ng headlamp nito, pati na ang mga turn signal lamp indicator, daytime running light at ang combination lamp system. Kasama ang clearance at high mounted stop lamps sa rear portion ay mga naka-LED type na rin na klase. Pagdating sa comfort, itong modelo ay nilagyan ng 5 upuan sa interior na binalutan ng mga synthetic leather, foldable at mga de-adjustable na klase. At nilagyan ng mga bottle and cup holder at may kasamang center armrest pa para sa relax na pakiramdam habang nakaupo sa matagal na biyahe. Kasama ang mga aircon system na may kasamang auto climate control. At nagbibigay buhay sa loob nitong modelo ay ang 10.1-inch size display na infotainment system nito. Touchscreen pa at may kasamang connectivity gaya ng Bluetooth, Apple CarPlay at Android Auto at USB and auxiliary input. Para mas maraming pagpipilian, nilagyan pa ito ng FM and AM radio, kasamang mga speaker na nakakabit sa mga pintuan na nagpapaganda naman ng audio sounds nito. Nilagyan din ito ng automatic safety sense. Ang Toyota Yaris ay tumatakbo sa 2 magkasabay na enerhiya kasama ang natural na engine nito at ang baterya na gumagawa ng malakas na arangkada na umaabot ng hanggang sa 175 km/h na bilis. Ang mga fuel consumption nito depende sa biyahe ay umaabot din ng 22 km sa highway at 16 to 18 km naman sa city. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa 1,199 pesos hanggang sa 1,598,000 pesos sa pinaka top end variant dito sa bansa. Toyota Veloz. Inilabas lamang ang modelong ito noong nakaraang taon pa, ang kauna-unahang MPV car na may advantage sa features at pagka-premium ang datingan mula sa external hanggang sa interior specs nito.
ang Toyota Veloz na nagmula sa pinakasikat at kilalang brand dito sa bansa. Toyota Veloz ay naglalaman ng mga panibagong features kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng napakagandang instrument panel na 7 inches at naka TFT na rin. Meron na rin itong ambient lighting para kahit nakapatay ang dome light ay maliwanag pa rin ang buong interior ng sasakyan. Maganda rin ang itsura ng LED line guides sa may back door nito, kasama ng slim long LED type na din na headlamp nito. Isa pa sa magugustuhan mo dito ay naka CVT o continuously variable transmission na rin ang modelong ito. Isang magandang bagay kasi kahit papaano sa pamamagitan nitong CVT ay mas mapapalakas ang kabig at arangkada nito kahit pa sa mga paahon na kalsada. Isa pa, mas makatitipid ka din sa gasolina dahil dito meron na rin itong freestanding 9 inches infotainment system, audio display na may Apple CarPlay at Android Auto. Itong sasakyan ay wala na ring manual parking brake dahil ito ay pinalitan na rin ng electric parking brake system. Mas madali na lang ang switch function at talagang full stop ang buong brake. Meron na rin itong kasamang wireless charging system na kung saan ay ilalapag mo na lamang ang cellphone gadget mo at otomatiko na itong magcha-charge. Di rin papahuli ang modelong ito. Pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16 valve, naka dual overhead camshaft at naka Euro 4 compliance. Pagdating naman sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm of torque naman sa kada 4,200 revolution per minute. Kaya ang average top speed na nagagawa o kabuuang bilis nito ay umaabot sa 180 km/h. Pagdating naman sa safety and security features, may crash sensor, may vehicle stability control system, meron na itong mga airbags sa driver side, passenger, curtain airbags sa kada side portion at knee airbag para naman sa tuhod. Meron na rin itong mga advanced safety features na tinatawag, kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Meron na rin itong hill start assist control system, blind spot monitoring system, lane departure warning, at isa pang bagong safety features nito, ang tinatawag na ADAS o Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Pagdating naman sa mga security system, itong modelo ay sagana rin. Meron na itong central locking, anti-theft device, engine immobilizer, anti-theft alarm, power door lock at marami pang iba. Dito sa bansa ay may dalawang klaseng inilabas na variant sa modelong ito. Mula sa standard variant at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 1,210,000 pesos. At ang top variant naman ito na nagkakahalaga naman ng 1,250,000 pesos. Ang Toyota Rush. Ang Toyota Rush ay isang maliit na multipurpose car na ibinibenta upang direktang makipagkumpetensya laban sa maliliit na segment ng SUV sa Pilipinas. Inilunsad ito noong May 2019 at available lang sa isang 7-seater configuration at kilala bilang Daihatsu Tourist nameplate sa iba pang Asian market. Bilang isa sa pinakabagong karagdagan ng Toyota Motor Philippines, ang Rush ay nakakuha ng ilang spotlight sa Philippine automotive scene dahil sa 7-seat capacity nito na may 220mm ground clearance. Ito ay tulad din ng isang SUV ngunit mas abot kaya at mas compact. Kaagad naman ding nakaakit at umagaw sa atensyon ng maraming Pilipinong mamimili ng kotse at sa mga may budget conscious na gusto ng isang bagay na mas upmarket kaysa sa isang Avanza ngunit mas mura kaysa sa isang Fortuner. Ang Toyota Rush ay pinapagana ng isang 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder at 16 valve dual overhead camshaft na ipinares sa 4-speed automatic o 5-speed manual transmission nito. At kaya mag-produce ng maximum output na 102 horsepower sa kada 4,200 RPM at 134 Nm of torque naman sa kada 6,000 RPM. Kaya ang kabuang bilis ay umaabot din sa 175 km/h. Pagdating naman sa fuel supply system, ito ay ginamitan ng EFI o Electronic Fuel Injected Type.
May kasamang malalaking tangke na may 45 liters ang capacity at matipid na rin dahil kumukonsumo lamang ng 18 km per liter. Ang modelong ito ay nilagyan din ng maraming uri ng teknolohikal pangkaligtasan na mga features, ginagawang perpekto para sa mga nangangailangan. Isang multipurpose na sasakyan na pampamilya, itong Toyota Rush. Pagdating sa pagiging convenient, comfortable, reliable at safe, yan na marahil ang try and tested na ng marami. Dahil sa ilang pagkakatulad din sa estilo, laki at kapasidad ng pag-upo nito, ang Rush ay karaniwang inihahambing din sa Mitsubishi Expander at Honda BRB. Bagamat pinapanatili nito ang titulong mas murang opsyon sa tatlo, nagkakahalaga lamang ng kabuuang presyo ng 1,052,000 hanggang sa 1,196,000 pesos.